Pa-share naman mga Lodi. At heto na po ang una na si Lodi Joey Tabura, Lodi Richard Lafuente, Lodi Rafi Elias, Lodi Joan Buet, Lodi Jessa Cabando, Lodi Paul J. Velez, Lodi Margie Cabaca, Lodi Gemo Valencia, Lodi Regio Michael, Lodi Ricky Pan, Lodi Sherland Nogueraza, Lodi Virgil Dakitanen, Lodi Patrick Walang Magawa, Lodi Mark Tahu ng Croatia Europe, Lodi John Vincent Gamutin. Maraming salamat po sa inyong lahat, at kung bago ka pa lang dito, baka naman. Ika-50 kabanata, sa pagpapatuloy. At sa paglipat ng eksena, makikita ang marangya at napakalawak na Murram Pavilion, matayog na nakatindig sa gitna ng kabundukan habang nababalot ng malamig at mabigat na presensya na tila sumisimbolo sa kapangyarihan at awtoridad nito sa mundo ng Murram. At makikita ang isang matandang lalaki na tahimik na naglalakad sa gilid ng mga bakod, mabagal ngunit matatag ang bawat hakbang. Tahimik na tumingin si Han Haiyan sa gilid, habang bahagyang kumikilos ang kanyang mga mata na tila may napansing presensya o bagay sa paligid na pumukaw sa kanyang pansin. At sinabi nito na sa wakas ay nakabalik na ako, at gayon paman. Nakapagtataka ang katahimikan. Kahit na wala ang ibang mga master, ang hindi makakita ng kahit isang attendant ay bigla siyang natigilan na ibinaling ang kanyang mga paa. Mula sa kanyang unahan, mapapakinggan ang malalakas na hiyawan at magulong sigawan ng mga tao, na biglang sumire sa nakabibinging katahimikan ng paligid at agad na nagpabigat sa ekspresyon ni Han Haiyan. Bahagyang kumunat ang noo ni Han Haiyan habang pinakikinggan ng malakas na ingay mula sa malayo. Pagkatapos ay seryoso niyang sinabi, ang tunog na yun, nanggagaling sa arena ng pagsasanay. At sa training ground, makikita ang 2 taong mabangis na naglalabanan sa gitna ng arena. Kasabay nito, malalakas na hiyawan at sigawan ng mga nanonood ang maririnig sa paligid, habang puno ng tensyon at pananabik ang buong arena sa pinapanood nilang laban. Malaking ibinuka ng isa ang kanyang bunganga habang malakas na sumisigaw, "Batang Panginoong Jiang! Ipakita mo sa kanila ang dangal ng sining ng espada." Kasabay nito, isa pang tinig ang umalingaw-ngaw sa arena, "Batang Panginoong Soul! Ituro mo sa kanila ang tunay na dignidad ng talam." Habang lalo pang umiingay at nagiging mainit ang sigawan ng mga nanunood sa gitna ng laban. At pagkatapos, panandaliang natahimik ang buong paligid habang parehong nakatutok ang mga espada ng 2 mandirigma sa isa't isa. Walang sino man ang agad na gumagalaw habang mabigat ang tensyong bumabalot sa arena. At sinigaw nito na Ji Mayong, ngayong araw ay tatapusin na natin ito ng tuluyan. Ito pala ay ang disciple of Hu Sam-gok, one of the 4 sages of Kangho, si Sol San. Sinabi naman nito na huwag kang nakakatuwa. Pumasok ako sa Murram Pavilion isang araw bago ka dumating. Ito naman ay ang disciple of Han Haiyan, one of the 4 sages of Kangho na si Jiang Ji Mayong. Napangisi ito na sinabi naman na akala mo naman may ibig sabihin yan. At mabilis na sumugod ito habang nakaamba ang kanyang espada na sinisigaw na sa tingin mo ba ay tatanggapin ko yan? Tahimik lang naman ito na nakatingin dito habang malapit nang itaga ang kanyang espada. At ilang sandali pa makikita na mabilis niyang nilabas ang kanyang espada habang sinasabi na ito ang dahilan kung bakit hindi ko na pinag-aaksayahang kausapin ang mga makitid ang utak na baliw sa talam. Dagdag pa nito na ako mismo ang magtuturo sa iyo ng mga tuntunin ng Kangho. Napangisi naman ito na masayang sinigaw na huwag ka lang iiyak kapag natalo ka. Kapwa nila hinigpitan ang pagkakahawak sa kanilang mga espada habang unti-unting bumababa ang kanilang tindig. Handang sumugod anumang sandali. Sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng arena, malinaw na makikitang malapit ng magsalpukan ang 2 mandirigma sa isang matinding banggaan ng lakas at teknik. At ilang sandali pa, nagtagpo ang kanilang mga espada sa gitna ng arena, at ang matinding impact ay agad na kumalat sa pagitan nila, dahilan upang umalingaw-ngaw ang tunog ng banggaan sa buong paligid. Habang mariin at tahimik na nakatuon ang mga manunood sa nangyayari, ramdam sa hangin ang bigat ng laban at ang tensyon na tila hindi humuhupa sa bawat saglit. Nagpatuloy ang mabilis at mabangis na pagpapalitan ng mga espada sa gitna ng arena, bawat galaw ay sinasalubong ng isa't isa na may eksaktong timing at matinding presyon. Tahimik na nanunood ang mga tao sa paligid, halos hindi kumikilos. Habang unti-unting bumabalot ang mas mabigat na tensyon sa buong arena sa bawat segundo ng kanilang laban. At sa gilid ng arena, isang tao ang sumigaw habang may hawak na palayok ng pera, "Sali na, sali na."
Pusta na kayo. Ang ganitong uri ng tunggalian ay hindi dumarating araw-araw. Sinabi pa nito habang masayang pumupusta ang mga nasa paligid nito na kanino nyo gustong tumaya. Habang nakangisi ito sinabi ng nagpapataya na siya ba ay ang batang Panginoong Seoul San, ang tagapagmana ng mga teknik sa talam ni Hu Samgok. Dagdag pa nito na o ang batang Panginoong Jang Ji Mayong. Alagad ng maalamat na si Han Hyan, ang master ng Triple Severance Sound Blade. Nakangising sinabi pa ng nagpapataya na ang labanan ng siglo upang matukoy ang pinakabata sa mga alagad ng apat na pantas. Pumusta na ng mabilis o mawalan ng pagkakataon. Biglang nagbago ang itsura ng mukha nito nang makita niya ang kanyang nasa harapan. Naagad na napasabi na naiinis naman ito, ang mukha ay nakangiwi habang makikita sa kanyang paligid ang mga hiwa sa hangin na sinasabi na ano ang ginagawa mo. Hanggang kailan ka lang iiwas? Ji Mayong. Dagda pa nito habang may seryosong tingin si Ji Mayong sa kanya na hindi mo man lang hinahayaang maging totoong laban nito. Napasabi naman ito sa isip na umaasa pa rin sa likas na lakas, pero isa lamang itong simpleng teknik ng paghiwa. Puro puwersa, walang husay. Dagdag pa nito na kung mapapagod ko lang siya, sa akin na ang panalong ito. Sunod-sunod na nagpakawala si Seoul San ng mga guhit sa hangin gamit ang kanyang espada, bawat hiwa ay mabilis at eksakto, na nag-iiwan ng matatalim na bakas ng enerhiya na humahati sa espasyo habang patuloy niyang pinipilit na dominahin ang kanyang kalaban sa gitna ng arena. Mabilis niyang hinarang ang biglaang pagtusok ng espada ng kalaban, eksaktong pinatama ang sariling talam upang salagin ang atake sa tamang anggulo. Napasabi pa sa isip si Seoul San na isang saksak, at pagkatapos ay napatilapo nito sa ere. Pagbagsak niya sa sahig, dumulas siya ng ilang saglit at mabilis na naipaloob ang kamay sa lupa upang makapagbalanse at maiwasang tuluyang matamba, habang ramdam pa rin ang bigat ng impact sa kanyang katawan. At naiinis nitong sinabi na ikaw na hanggal na dambuhala ka. At sa sobrang inis nito ay sumigaw ng malakas na sino ang sumasaksak gamit ang ganyang uri ng talam. Teknik sa espada yan. Halos mabali mo na ang aking mahalagang espada. Tumawa ito at sinabi na sinabihan na kitang lumipat na sa blade. Itigil mo na ang paggamit ng espada na parang isang mayanhing babae. Ngayon, ilabas mo na ang iyong backup na espada. Ayaw kong makarinig ng anumang reklamo na nagpigil ka lang. Naiinis naman na sinabi nito na ano uli ang sinabi mo. Sumagot ito sa kanya habang inilagay sa balikat ang malaking espada ng may pangaasar na ano. Mahinhin. Napaliit ito ng mata na napasabi na hindi ka makakalabas dito nang naglalakad ngayong araw. Hindi gamit ang sarili mong mga paa. At ilang sandali pa, itinapon nito ang isang espada sa ere. Lumilipad ito sa ere habang malakas namang tumatawa ang may malaking espada. At sinabi nito na sa wakas ay handa ka na bang magseryoso? Hinatak nito ang dalawa pang espada na seryosong sinabi na kasalanan mo ito. Huwag kang magsisisi ngayon. Nakangisi lang ito na sinabi sa kanya na makikita na ba natin sa wakas ang tunay na anyo ng Triple Severance Sound Blade. At ilang sandali pa makikita na itinapon din nito ang dalawang espada sa ere at agad na pinasugod na tinatawag niya ang kanyang kasanayan na sword dance. Nakangiti pa nitong sinabi na mukhang may utang akong paumanhin kay Tito Hu Samgok. Mukhang mababalda na ang itinatangi niyang alagad. Ngumisi lang ito at naghanda na sinabi na lilipat na ako sa talam pagkatapos nito. Hihiwin ko ng pira-piraso ang bawat bahagi ng espadang yan. Seryosong nakatingin naman ito na sumagot na sayang naman. Magiging baldado na ang alagad niya. Sabay ibinuka ang kamay nito sa kanyang harapan at naglabas ng enerhiya. Mabilis na sumugod ang kanyang espada sa lalaking may malaking talam na agad naman itong naghanda. At nakangiting sinabi nito na ang bagal-bagal ng makupad mong sayaw ng espada. Tatapusin ko ito sa isang banat lang. Biglang, isang espada naman ang mabilis na lumilipad sa ere. Tinamaan nito ang tatlong espada na sabay-sabay na lumilipad sa ere, dahilan upang magbanggaan ang mga ito sa hangin at magkalat ng mga tunog ng metal sa paligid. Napakunot noo ang may hawak ng malaking espada. Bakas ang pagtataka sa kanyang mukha. At ilang sandali pa, sabay-sabay na bumagsak ang mga espada sa sahig, tumusok ang mga ito sa lupa sa mismong harapan niya. At sinabi ni Han Hyan na Seoul San, Jang Ji Mayong, nang ahas ang mga batang ito. Agad na napalingon ang mga ito sa likod, bakas ang malamig na pawis sa kanilang mga noo habang unti-unting lumalala ang tensyon sa arena. Ramdam nila ang bigat ng sitwasyon.
Mula sa ere, bigla nilang napansin si Han Haiyan na nakatayo ng matatag. Habang ang mga espada sa paligid niya ay nakalutang, tila sumasabay sa kanyang kontrol sa hangin at presyon ng kapaligiran. Makikita ito na napasigaw ang dalawa na master. At pagkatapos, makikita ang loob ng silid na may sumisigaw na kayong mga lapastangang hangal. Dagdag pa sa kanila ni Han Haiyan na alam niyo ba kung gaano na tayo kalapit sa Hwasan Gathering? Anong gagawin niyo kung isa sa inyo ang malubhang masugatan? Napayuko ang mga ulo ng mga ito na sinabi na patawad po. Sinabi pa sa kanila ni Han Haiyan na alam niyo na ang Hwasan Gathering ngayong taon ay kinabibilangan ng mga alagad mula sa Merem Alliance. Di ba? Kahit na mga alagad kayo ng 4 na pantas ng Kangho, hindi niyo pwedeng maliitin ang mga sumisikat na bituin mula sa 10 dakilang sekta at 6 na marangal na angkan. Natahimik ang silid habang nakaluhod sa harapan ang dalawa sa harapan ni Han Haiyan. At sinabi pa nito sa kanila na nagtitiwala ako na naiintindihan niyo ang sinasabi ko. At sinabi pa sa isip habang naiisip ito na ang Hwasan Gathering. Isang laban ng buhay at kamatayan na idinaraos kada 20 taon sa pagitan ng Merem at ng mga kultong nagtatangkang sumikop sa Central Plains. Upang mabawasan ang mga nasasaktan, ang magkabilang panig ay pumipili ng mga kinatawan at naglalaban sa isang formal na duelo tuwing 2 dekada. Ngunit dahil palaging hinaharangan ng 4 na pantas ng Kangho ang pag-atake ng kulto, humiling sila ng isang laban na ang gagamitin lamang ay mga batang elite. Kaya naman, bilang kanilang mga alagad, kailangan nating lumahok sa dakilang martial tournament ng Merem Alliance upang mapili bilang mga kinatawan para sa Hwasan Gathering. Napatingin ito sa gilid na sinabi sa isip na sa totoo lang, malamang kayang manalo ni Kuya Songyong ng mag-isa, bakit pa ako kailangang isama rito? Namutla ito habang tinatanong ni Han Haiyan na nga pala, nasaan sina Yong-a at Suryong? Tumingin naman ito sa isa habang sinasabi na si Kuya Song ay nasa demonic tea. Hindi niya ito na ituloy nang makita nito ang mukha ng kasama niya na nagulat. At agad na tinakpan ng bibig nito habang sinasabi na siguro may nakain siyang kakaiba, guro. Hindi demonic tea house. Elegant tea house yun, isang bagong lugar na kabubukas lang. Napalaki naman ang mata nito nang may isang boses ang nagsalita na demonic tea house ba ang sinabi mo? Dagdag pa ng bagong dating na ulitin mo yan. Dahan-dahan. At makikita ang mga mukha ng elder na nakasimangot na nakatingin sa kanila. At mula sa Changheo Pavilion, makikita ang mga babaeng ito na nakasilip sa pintuan. At namumula ang mga mukha nito na sinabi ng isang babae na paano nagkaroon ng ganoon kagandang lalaki. Swerte ng mga mata ko matapos makakita ng mga masungit na matatanda buong araw. Dagdag pa ng isa habang napaturo sa bibig na kamay sa malayo, lahat kayo. Akin ang batang master na yan ngayong araw. 2 tao pala ang pinagmamasdan ng mga ito na naghihintay sa silid. Naiinis si Samay habang napapakinggan ang mga sinasabi ng mga babae sa labas ng pintuan na pero sino yung simpleng babae sa tabi niya? Kasintahan ba niya? Dagdag pa ng isa na bahala na. Parang naman makakalaban sa akin ang isang tulad niya. Naiinis si Samay na agad na tumingin ito sa kapatid ng ating bida na tahimik lang. Na sinabi sa kanya na Song Gaga, anong ginagawa mo rito? Sabi mo pupunta ka sa Housek. Biglang sinabi naman ng bagong dating na babae na kaya pala ang palayaw na white jade blade ay tumutukoy talaga sa mukha mo. Ano? Agad na napatingin si Samay dito nang may pagtataka. Naglakad ito, papasok sa loob ng silid. At umupo sa harapan nila habang sinasabi na ikinagagalak kitang makilala, batang Master Song. Dagdag pa nito na ako si Pojong, branch leader ng Northern Beijing Division. Ito ang jowa ni Commander Zhong Il-guan na namatay sa labanan noong nakaraan at siya rin ang nagbigay ng mga pulver sa kanila. At dito na po nagtatapos ang 50 kabanata. Ika-50 kabanata, sa pagpapatuloy. Nang makikita ang isang silid habang may nagsasalita. Hindi maaari. Matapos iyon ay sinabi pa ni Pojong, nauunawaan mo ba kung anong klaseng lugar ang Demon Trading Association? Tahimik lamang na nakatingin sa ibaba ang kapatid ng ating bida. Muling nagsalita si Pojong habang itinataas ang kanyang kamay. Tingnan mo, batang Panginoon. Naiintindihan kong isa kang sumisikat na bituin ng Kangho na kilala bilang White Dragon. Pero ang Demonic Trading Association ay hindi basta ordinaryong dark sect.
Kalmadong sumagot si Song Yang, alam ko. Isa lamang silang harapang organisasyon ng demonic cult. Seryosong napatingin sa kanya si Po Jong habang ipinagpatuloy ni Song Yang ang kanyang paliwanag. Ang trading association na yun ay nagsisilbing base ng demonic cult upang targetin ang Central Plains. Sa nakalipas na 15 taon, naghasik sila ng pagdanak ng dugo sa buong lupain habang kinokolekta ang mga lihim na manual at sagradong artifact mula sa Orthodox faction. Lahat ng yun ay para palakasin ang ambisyon ng demonic cult. Pagkatapos ay isang kahon ang marahang inilapag sa mesa na may mahinang tunog ng pagbagsak. Ang kailangan ko lang ay ang lokasyon ng pinuno ng Demonic Trading Association. Tahimik lamang na nakatitig si Po Jong sa elixir na nasa loob ng kahon. Pagkaraan ay bahagya niyang ibinuka ang bibig. Mas malaki pa naman ang inaasahan ko mula sa isang disipulo ng Four Sages. Napailing siya at may bahid ng pangungutya sa tinig. Napakalungkot naman yan. Pagkatapos ay sinabi pa niya habang lumalaki ang mga mata ni Samei. Puro pala kayo mga mangmang na naghahanap ng kamatayan. Hindi na nakapagpigil si Samei at malakas na ibinagsak ang kanyang kamay sa mesa. Ulitin mo nga ang sinabi mo. Galit na galit niyang tiningnan si Po Jong. Kahit branch leader ka pa ng Hao Sect, hindi mo maaaring insultuhan ang Four Sages ng Kangho at asahang mananahimik kami. Habang makikitang nanginginig sa galit si Samei, malamig na sinabi ni Po Jong. Bantayan mo ang dila mo. Alam mo ba kung gaano kabigat ang posisyon ng isang disipulo ng Four Sages? Anong sinabi mo? Dagdag pa ni Samei. Sinagot siya ni Po Jong na ang Four Sages ang langit ng Orthodox path. At malapit na ang pagtitipon sa huwasan. Kung gusto mong mamatay, desisyon mo yan. Pero isipin mo muna ang unos na susunod kapag namatay ang isang alagad ng Four Sages. Matalim siyang tinitigan ni Po Jong at sinabi na hindi ito mga taong kaya mong harapin dahil lang sa may ilang pangalan ka nang napatunayan. Makikita naman si Samei na nangangalit ang mga ngipin sa sobrang galit. Pagkatapos ay lumingon siya kay Song Yang at sinabi na senior brother, tumayo ka. Malakas pa niyang sigaw, pumunta na lang tayo sa Beggars Sect. Kahit malaman pa ito ng mga guro, mas mabuti na yon kaysa makipagkasundo sa mga baliw na katulad nito. Ngunit nanatiling tahimik si Song Yang at walang kahit anong tugon. Senior brother, sigaw muli ni Samei habang tila tulala lamang si Song Yang na nakatingin sa ibaba. Maya-maya ay nagsalita rin siya na kung ganoon. Tatanggap ba kayo ng ibang kahilingan? Ibinuka ni Po Jong ang kanyang kamay. At sinabi sa kanya na basta't walang kinalaman sa demonic cult, pag-iisipan namin. May kinuha si Song Yang mula sa loob ng kanyang damit. At marahang inilapag yun sa mesa. Pinagmasdan ito ni Po Jong na may pagtataka. At sinabi niya sa kanyang isip na isang kalahating token. Makikita ang mukha ni Po Jong na sinabi sa kanya ni Song Yang na isang tao. Dagdag pang sinabi sa kanya ni Song Yang na gusto kong may mahanap kayo. At ilang sandali pa makikita ang paa ng dalawa na lumabas na ng silid. Tahimik lang silang bumababa ng hagdan. Nauuna si Samei sa paglalakad habang tahimik lang si Song Yang sa kanyang likod. Napalingon naman sa kanya si Samei. At sinabi niya kay Song Yang na senior brother, hindi mo ba pwedeng hindi na lang pumunta? Nag-aalalang sinabi pa sa kanya ni Samei na malakas ka na. Nasa iyo na ang isa sa pinakamahusay na martial arts sa buong mundo. Kaya bakit mo pa kailangang habulin ang martial arts ng ating clan ngayon? Sinagot naman siya ni Song Yang na patawad, kapatid junior sister. Pero ito ay bagay na kailangan kong gawin. At pagkatapos ay panandali ang tumahimik sa pagitan nila. Mahigpit na hinawakan ni Samei ang kanyang espada. At tumungo na sinabi sa kanyang sarili na kaya pala hindi pa rin sapat, akala ko pamilya na niya kami ngayon. Napalaki ng mata ito nang sabihin niya dito na bakit ganyan ang mukha mo. Napatingin ito kay Song Yang habang sinasabi niya na huwag kang mag-alala. Ano man ang mangyari, kayo ang pamilya ko. Dagdag pa niya na ngunit bilang panganay na anak ng Song clan, may mga bagay akong kailangang gawin. Sana ay maintindihan niyo. Dagdag pa niya na huwag kang masyadong mag-alala. Kukunin ko lang ang martial manual ng aming clan sa isang auction. Namumula naman ang mukha nito nang marinig niya ang sinabi sa kanya ni Song Yang. At sinabi pa sa kanya nito na babalik ako agad. Mula naman sa itaas pinagmamsdan sila ni Po Jong ng tahimik. At sinabi niya sa kanyang isip habang nakatingin sa mga ito na ito ba ang tamang gawin?
Dagdag pa niya habang naiisip ito na kahit pa ang House Sect ang pinakamalawak na network ng impormasyon sa Miriam. Itinuturing pa rin silang mga damo o mabababang uri sa paningin ng mundo ng martial arts. Ang pag-iimbestiga sa Demonic Trading Association ay lubhang mapanganib, kahit para sa kanila. Napaliit ito ng mata na sinabi pa na ngunit gayunpaman. At naalala ito na sinabi pa niya na hindi rin namin matatanggap ang kahilingang yan. Alam mo naman kung gaano kalaki ang Beijing, hindi ba, Young Master Song? Sinabi pa niya kay Song Yang na at 15 taon na ang nakalipas simula noong mawalay ka sa iyong kaanak. Kahit ang Beggars Sect ay hindi makakahanap ng ganoong tao. Sinabi pa sa kanya ni Song Yang na alam ko na. Sinabi pa ni Po Jong sa kanyang sarili na sa kabila ng kanyang kalmadong mga mata, ang paraan ng paghawak niya sa kalahati ng token ay puno ng tahimik na pangungulila. Marahil dahil naintindihan ko kung ano ang pakiramdam ng mawalan ng mahal sa buhay. Gusto ko lang tumulong, Young Master Song. Hindi ko maaaring tanggapin ang iyong kahilingan, pero mayroon akong isang impormasyon na maibabahagi. Agad na napalingon sa kanya si Song Yang. Na napasabi pa si Po Jong habang naalala ito na siyempre, kahit ang pagbabahagi nito ay mapanganib para sa sinuman sa House Sect. Ang sword technique ng Song Clan, lumitaw ito sa black market. Makikita ang mukha ni Po Jong na sinabi pa niya sa kanyang sarili na malamang ay alam na niya kung ano ang ibig sabihin nito. Kung ano ang tunay na ipinahihiwatig nito. At makikita ang kapatid ng ating bida na tahimik na lumingon kay Po Jong. At pagkatapos humawak sa kanyang kamay kung nasaan ang espada na gumalang. Nakaharap sa gusali kung nasaan si Po Jong. At sinabi ni Song Yang habang gumagalang na bahagyang yumuko ng ulo na salamat Po Jong. Kahit pa ito ay isang bitag, binigyan mo ako ng paraan para maabot sila. At pagkatapos ay naglakad siya ng dahan-dahan. Nasa tapat naman ng bintana si Po Jong habang nakatingin dito na sinabi sa isip na Young Master Song. Maging para sa paghihiganti o para sa muling pagkikita. Naway magtagumpay ka. Nabamaling na si Po Jong at naglakad papunta sa loob. At makikita ang naglalakad na kabayo. Sakay nito si Samei na tahimik na nakasakay sa kabayo. At mariin niyang nasabi sa isip na ang Song Clan. At naalala ito noong bata pa sila na sinabi niya sa isip na simula noong mga bata pa tayo. Namuhay tayo na parang magkapatid bilang mga alagad ng 4 na pantas. Ngunit si Song Gaga, palaging nakatingin ang kanyang mga mata sa isang bagay na higit pa rito. Naalala niya ang sinabi sa kanya ni Song Yang na anuman ang sabihin ng iba, kayo ang pamilya ko. Napangiti naman si Samei na may bahagyang pamumula ng mukha habang naiisip niya ito. Sinabi pa nito sa isip habang makikita ang ating bida sa kanyang unahan na siguradong matutuwa sina Seol-san at Jim Yong kapag narinig nila yan. At ilang sandali pa makikita na nag-cruise ang kanilang landas. Makikita ang kanyang paa na naglalakad at ang kabayo na nagtapat. Habang bahagyang nakalayo ang ating bida nagulat naman si Samei nang magsalita siya na sinabi na maliit na abala lang po. Maaari bang magtanong ng direksyon? Agad namang lumingon si Samei at sinabi na ano yun. Hindi na dinetalye ang pagtatanong ng ating bida at ang sinabi sa kanya ni Samei. Nagumalang na lang siya na napatungo na sinabi na salamat. Tahimik na pinagmasdan siya ni Samei. Habang bamaling sa unahan sinabi niya sa isip na nakapagtataka naman. Dagdag pa niya habang nagpatuloy na sila sa kanilang pupuntahan na bakit may magtatanong ng direksyon papuntang Changheo Pavilion. Ang lugar na kakagaling ko lang. Makikita na malayo na sila sa isa't isa. Tumigil sa paglalakad ang ating bida. At pagkatapos ay tinanggal ang salukat niyang suot sabay huminga ng malalim. Tumingin sa gusaling nasa unahan niya na sinabi pa na Beijing, ha? Ngumiti siya at sinabi pa na matagal na ring panahon ang lumipas. At dito na po nagtatapos ang ika-51 kabanata.